Okay, so welcome back again to our discussion. May I request everyone to please mute your audio so that the only person you can hear is mine, my voice only. Okay, so thank you so much. So this time, let us proceed to our number 3. You're going to tell, show your reactions or opinions. Say for example, um, this is the video that I am watching. So nakikita niyo yung screen natin. Oh, for example, ito yung video. Sana yung video dito. Say for example, this is the video. Meron pa tayong free ad from Display. Okay, so just like this. Diba? For example, this is the video. Ayan. So, ito yung mangyayari. Part ng inyong... Ang ingay naman ito. Ang ingay ng video. Ayan. So, say for... Naririnig ba ako, guys? So, kindly... Rimalin Ladaw, kindly open your camera to set an example lang muna. Sige na. Okay, thank you so much, Rimalin. So, ayan. So, nakikita niyo yung screen natin, di ba? Rimalin, di ba? Kindly thumbs up kung nakikita ang screen natin. Okay, thank you so much. So, just like this one. Ito yung mangyayari sa video natin. Part ng video natin right after yung sa interview natin, di ba? Sa ating old folks. Okay, ito yung mangyayari. Magkakaroon tayo ng video reaction. So, kumbaga, ito, magiging background nyo siya. At saka yung reaction natin is Remalin, ay Perlagamon. Sige, si Perlagamon kasi yung nandito. So, may request Perlagamon to open your camera. Ayan, so thank you so much. Ayan, so di ba kung makikita niyo sa screen, merong maliit dito na screen. Ayan. Pwede niyo siyang ilagay sa saang banda ng inyong video presentation. Dito ba sa itaas, dito sa ilalim, or dito sa right side sa ilalim, or sa taas. Para siyang ganyan, guys. Okay? So, pero baliktad nga lang. Okay, baliktad nga lang. Or pwede rin naman siya, pwede niyo siyang lakihan. Okay, ayan. Pwede niyo siyang hatiin. Okay? Like, dito na side, ang video ninyo. Okay, ayaw niya nang lumaki. Ito na yung pinakamalaki ata. Okay. So, parang ganito siya, guys. Half ng screen natin, okay, para makita, sana yung annotate ko. Okay. So, nakikita ang ano ko, 'di ba? Ang aking mouse na may red pointer. So, dito na part, kung pwede na siyang hatiin yung screen natin, yung video ninyo. Dito, yung video ni Catriona o yung pinapanood ninyo. Tapos, dito naman yung video ninyo while watching this video. Okay? Kasi nga tinawag siyang video reaction. Okay? So, parang ganito siya. At to give you an idea kung saan naman ang pinaka-bet ninyo, saan yung pinaka-comfortable kayo at convenience yung magagawa. Okay? Convenient kayong gawin yun siya. So, pwede namang baliktad, in other way around. Kayo yung mas malaki na reaction dito. Or pwede po kasi na pwedeng isahan na lang. For example, if you are like 16 members in a group, so pwede nyo siyang gawing ganito. Pwede nyo siyang ganyan. Yan. Pwede siyang gawing ganyan. Yan. 16 kayo na nakikita yung lahat ng inyong mga reactions. Ayan. Okay? Kung maghahabang nanonood kayo. Kasi pwede siyang ganyan. And dito yung video or kaya naman, pwede kasi itong isa-isa para ma-arrange ninyo. So, okay, pwedeng ganyan. Pero hindi ko naman sinabi na lahat kayo ay magkakaroon ng reaction video. Hahatiin nyo ngayon, strategy na ninyo ngayon sa inyong grupo kung sino lang yung mag-video react, kung sino yung mag-edit, okay? Sino yung mag-edit at saka magko-compile. So, isa lang siya or kung pila ka mo dira, okay? This time,
it's okay na yung iba hindi nakikita sa camera or hindi talaga, kumaga yung iba is behind the scene. Okay? Sila yung mga tao na nag-e-edit, sila yung tao na may ginagawa sa pag-edit at pag-compile. Okay? Kasi nga, it's it's a big project. Okay? It's a big project na gagawin natin. Okay, huwag kayong ma-pressure sa project na term. Kumbaga yung project kasi is parang siyang achievement lang. Okay? It's an activity for us. It's a requirement. Okay? Because this one, the video that you are going to make will set an example. Gagawin ko to kasing example para sa next batch of students after you. Okay, na-gets nyo po? So, kumaga, itong output ninyo ay gagawin ko po siyang examples sa mga next batch of students ko with this second term. Kasi meron pa kasing magti-take ng mga understanding the self in this term. So, kayo po yung magiging, yung mga outputs ninyo ang magiging examples. So, see, it is a privilege for you to do that. Okay? Kayo na pong bahala na pagandahin yung video, yung content ninyo is dapat ganun po siya. Okay? So, to further explain this one, maybe I'll have to... Ayan. Okay, this. Thank you so much. And then saan na yung... okay. Okay. Ay, saan na yan? Okay, let's go back with our instruction. Ayan. So, ayun pong gagawin dito sa number 3. Okay, so at least may idea na kayo. Okay? So, this one, pwede rin kasi na hatiin ninyo. Okay, while watching the video, yung isa, ito muna siya, tapos yung the rest naka-mute pa. Andito na yung mga ano nila, mga video, for example, ganun. For example, ganyan na. Okay, while ongoing yung video, okay, just pretend na lang na ongoing yung video dito ha. Ayan, we just have to imagine na ongoing yung video ni Catriona or yung the Blaan video na provided for you. Tapos dito yung mga ano ninyo, mga thumbnails niyo dito, yung mga icons niyo dito, videos niyo. So ang gagawin niyo is hahatiin niyo yung hahatiin niyo yung video or yung timeline maybe. Okay, like for example, si Jeneline Diamante yung first na nandito. Siya muna yung first person na mag-a-unmute. Kumbaga, the rest of you muted pa para hindi kayo daw sagol-sagol ang noises, 'di ba? So si Jeneline muna yung mag-a-unmute, siya muna yung magre-react or ano man yung reactions niya. So it's up to you. Okay? So dapat make sure yung reactions niyo yung okay. Ay, ganun pala. So wag naman yung ganun. So it should be okay, ano po siya ha, educational dapat. Kasi nga, you are examples. So, ibig sabihin, you are appreciating the culture as if it is your first time knowing the culture. Okay, so pwedeng mag-react na, ay, ang ganda naman yan. O, diba, scripted na siya. So, for the sake of this video content. So, lahat naman ng vloggers, ay before sila nagva-vlog, pinag-iisipan nila yan, yung anong content nila. Okay? So, dapat may kabuluhan tayo with this video kasi it is an educational purpose. So, dapat educational din yung sasabihin natin. Ibig sabihin, nakakapag-promote tayo ng culture, ignite tayo ng interest, nakakapag-inform tayo, nakaka-educate tayo. Ayan. Okay, yun na naman yung purpose natin dito, 'di ba? As educators, to educate, to inform, and to engage. Ayan po siya. Okay, so this is a practice for you kasi nga this is part of your journey as you're being on becoming a teacher. Okay, so yun po siya. So baka kasi magiging ganito din yung magiging kaparaanan ng pagtuturo ninyo sa susunod na kapag kayo ay maghahanap na ng mga trabaho. Okay, so just to prepare you in the future becomings, okay, as a teacher. So yun po siya. So pwede din tapos pagkatapos sa Jeneline, like for example, bibigyan niyo sa Jeneline ng 1 minute
O pwedeng ganun ha, 1 minute or 30 seconds. Pwede na yung 30 seconds kasi nga pila lang to ang duration sang minute ni ni Catriona. Okay, so pwede niyo rin kasi yun siyang i-cut yung video ni Catriona kung saan lang yung pwede kayong mag-react. For example, sa Jeneline, ano lang siya, 10 seconds lang siya or 15. Tapos next naman si Dominic. Mute naman si Jeneline, tapos si Dominic naman yung mag-unmute. Kasi tapos si ano naman si Jyril, tapos so on and so forth kung pila man kamo dira ang na-decide ninyo nga mag-react. So for example, in this video reaction lang sa number 3, tatlo lang kamo or apat or lima lang kamo dira. Okay? So pag-uusapan ninyo kung ano yung sasabihin niyo na reactions, ano sasabihin niyo, it could be an advice, it could be a pwede namang mag-wow reaction. Ay, wow, galing naman. Pero dapat, after your reaction, dapat nyo talagang dapat nagpro-promote din kayo as well. Ay, or pwede naman na sabihin niyo after talaga ng pandemic na ito, I should really go to that place and visit as well. And then to really appreciate talaga na as in authentic talaga yung feeling kasi sa video pa lang ni Catriona, it's more engaging na siya. What ano pa kaya kung andun ka na and I am also inviting to people who can watch this video to please, ganyan-ganyan, kayo na po yung bahala. Okay? So just make it short and precise. Okay? Ang ating mga video reactions. And of course, educational dapat. Okay? So I hope that you can get that instruction and example. Okay? So number 4. After watching a video, it is your time to record yourself by answering these questions or concepts. Now, dito naman is another set of students naman ng inyong mga members. So, other members naman. So, kaya nga, pwede nyo hatiin ang members ninyo because we have only 3 groups. So, each member merong 16 ang isang group. Ang group 3 may 17 members. So, kayo na pong bahala kung sinong i-assign ninyo sa number 1 dito sa tell me about your culture. Ayan, kumbaga sila yung magiging intro-intro. Okay? Next, sino naman yung sa number 2? Sila yung mag-i-interview. Ibig sabihin, dito, kayo yung pipili. For example, syempre magmi-meeting kayo 'di ba sa group mates ninyo. O sino ang may lolo sa inyo na may kwento, na may alam sa ganyan. Ay, sa akin, ako may lolo pa ako, at saka may kaalaman siya tungkol dito. O sige, ikaw yung ganyan. O, sino pa, o 'di ba? Pwedeng tatlo. Ayan dito. So, depende sa inyo. Next, or kung hindi naman tatlo, walang available talaga, kahit isa, pwede na. Or dalawa. Para at least back up tayo. Di ba ganoon naman talaga maggagawa ng research? We are back up with evidences. And yung mga interview natin, sila po yung mga primary sources natin. Sila po yung mga secondary sources natin. Di ba we are on the readings in the Philippine history and we have been discussing about these primary sources, 'di ba? Paano magiging valid yung ating historical facts o yung mga historical mga history natin, 'di ba? So ganun yung gagawin natin. Okay? Kasi gagawa tayo ng sarili nating history. Nakuha ninyo? Hindi po ito char-char. Kasi nga we are on the lesson 5 doing history, a guide for students. Now these are your guides in doing your own history. So ito po yung kaparaanan in doing a research. Okay? So number 3, so iba din yung mga students na nandito. I have shown you earlier, 'di ba, kung paano mga techniques, kayo na po yung bahala. If may better pa kayo na style or better pa kayo na idea maliban sa akin, it's better. It is very welcome. Depende po sa inyo ng style, ng inyong taste, ng inyong kagustuhan. Nasa sa inyo na po yan siya to showcase your creativity, resourcefulness, and your initiative as well. Okay? Next, number 4, after watching a video, record yourself naman based dito sa mga katanungan. Okay? Katanungan dito. So, pwede dito yung iba na magsagot-sagot na. Okay? So, letter A, how do you appreciate your culture? So, syempre, paano nyo, kayo na po ang sasagot niyan. Depende na po sa inyo. Paano nyo daw ma-appreciate yung kultura natin. So, it could be yung culture ninyo as Ilonggo, yung culture ninyo as Blaan, yung culture ninyo as Tiboli, yung culture ninyo as Maguindanaon or Tausug, or depende kung anong tribe ka ng ating Islam o ng ating Muslim tribes, 'di ba? So kung meron pa ba diyang mga Bagobo, Manobo, Mandaya, so it is very welcome. Okay? Because it diverse naman kasi tayo. Okay? Next, letter B.
Kasi kapag ganun, dito, how do you appreciate your culture? Pwede kasing, for example, may classmate kayo na meron talaga siyang idea, proud siya sa kanyang tribe, for example, Blaan, and then pwede siyang mag-ano dito, how do you appreciate your culture? Pwede siyang magsalita. Tapos next naman, next, for example, may Muslim naman, how do you appreciate your culture? So pwede siyang dalawa or tatlo, depende sa variety of students na hindi dapat balik-balik lang. For example, isa ka Ilonggo, isa ka Cebuano, 'di ba? Pwedeng kung meron naman kasi sa Pulumulok naman is at saka sa Tantangan, mga Cebuano 'yan sila diyan, 'di ba? Ay Tantangan, sa Tampakan pala, 'di ba? So, tsaka the rest Ilonggo, tapos may Muslim, may Tiboli, may Blaan, 'di ba? So, depende na po sa may Maranao, 'di ba? Maranao is still a Muslim ano naman, Muslim tribe naman yung Maranao. Okay, so ayan po siya. Depende sa inyo kung mas damo dire nga tribes nga ara sa grupo ninyo, it's better. Okay? Para talaga mas magiging authentic yung ating presentation. Okay? And you can as well speak your own dialects dito sa how do you appreciate your culture. Lagyan nyo lang ng subtitle. Okay? Yun yung kagandahan. Kasi we appreciate culture through language we use. Okay? For example, Sir, yes? how about Yes? the sir sa number 2 ng conduct an interview, sir? Kailangan, sir, pwede Pwede silang, mag-Ilonggo, sir, ang no, no, no. interviewin mo. No, no, ikaw, for example, kung nag-interview ka, ah, pwede naman kung depende sa tao na kausap mo. For example, blaan siya, tapos blaan ka, or kakabalo ka magblaan. So, pwede man na magblaan ka, tapos gawan lang ng subtitle yung question. Okay? Na in Tagalog or in English. Tapos yung sagot naman nila, pwedeng blaan, pwedeng Muslim, depende sa dialect nila. Tapos kayo na lang din yung magta-translate, lagyan ng subtitle. Nakuha? Oh, ganun din po siya. Para kasi ganun naman yung mga researchers, yung mga Yes, documentary. sir, yes. Kasi parang documentary ang gagawin natin. Okay? Kung makikita nyo 'di ba sa mga YouTube, mga documentary with regards to the history, with regards to the culture, 'di ba? Ganun po ang gagawin natin. Okay? So as first year pa lang kayo, 'di ba, at least ma-expose na kayo sa ganitong mga activities and ma-appreciate nyo din yung ating history as well. Para naman nga hindi lang porket online learning lang tayo is hindi na tayo makakapaggawa ng mga activities ng ganito. So let's make use of our resources. Ayan. Okay? So next is sa number 4. For example, letter B na tayo. As young educator in the future, what can you contribute in preserving the local culture and tradition in our society? So, para sa inyo, kasi we are all educators din naman, di ba? So, para sa inyo, kasi young educator kayo in the future, so feeling nyo talaga, hindi naman sa feeling, ano ang mako-contribute ninyo sa pag-preserve ng kultura natin at saka tradisyon natin kung mayroon kayo sa inyong society. For example, nandun ka sa Blaan tribe, Blaan ka din, 'di ba? Si for example, paano ang gagawin mo kasi ikaw ay educator in that society para ma-preserve yung kultura ninyo. The same thing with the Tiboli. Ano ang gagawin mo as educator para ma-preserve yung local culture at tradition na mayroon kayo in your society. Ganon din sa Ilonggo, sa Muslim and other tribes. I hope nakuha ninyo yun siya. So dito, pwede rin namang iba-iba din. May Blaan, may Muslim, pwedeng ganyan. Hindi lang siya limited to one. Kasi dapat tayo ay dapat tayo ay mayroong demokrasya, mayroon tayong tinatawag na, yes, dapat democratic. Pag sinabing democratic, hindi lamang limited sa isa ang titingnan natin. Okay? So next, letter C. What is the role of history in shaping the culture we have now? What is the role of history in shaping the culture we have now? So, sa palagay niyo, bakit ako feeling ng feeling? Sorry guys, pilingon kasi ako guys. Ayan. So, dito guys, is sa letter C. Ano sa palagay ninyo ang gampanin or ang ginagampanan ng history or ng kasaysayan sa paghubog, okay, sa paglinang ng ating kultura na mayroon tayo ngayon? Ano yung naging papel ng history kung nagbunga ng culture natin ngayon? Okay? Depende pa rin sa tribe or sa society na mayroon kayo. So, pwedeng variety dito. Okay? Letter D. What have you learned in the video that you want younger generations to appreciate about our local history and culture? Again, what have you learned in the video?
that you want younger generations to appreciate about our local history and culture. So kung ano yung natutunan mo doon sa video, okay, ano naman yung gusto mong iparating o gusto mong iparating sa mga younger generations, speaking your future na mga students para ma-appreciate nila yung ating history at yung kultura na mayroon tayo. Okay? It's just like a sort of advice for our future students or future generations after you. Okay? Letter E. As young educator of the future generations, in what ways you can possibly promote our local culture to the young minds in the new normal way of living and learning. So this one is ganito. Sa paanong paraanan naman as future teacher or educator, 'di ba, ng ating mga future generations, paano mo ngayon ipopromote ang ating lokal na kultura, mga tradisyon natin, mga practices natin doon sa mga kabataan, gamit-gamit ang ating new normal way of learning, itong ating gadgets, ah, itong ibig sabihin hindi face to face. Katulad nito, nagkakaroon tayo ng flexible learning, ng ating online learning. So using our online learning, paano mo kaya mapopromote ang lokal na kultura natin, ng ating history, ng kultura pala natin doon sa mga bata. So ibig sabihin, hindi ito face to face. Pero kung pwede rin namang kung meron kayong ways like face to face pero ano naman siya, hindi naman siya harmful. Ayan, hindi tayo nakakapaglabag ng ating standard na health protocol, why not? Okay? So, pwede mo namang gawin yan siya. Like, meron kayong, meron kayong sa society ninyo, like, parente nyo lang naman, tapos damo-damo bata, pwede nyo siya Japon sila i-promote. You have to, ang challenge is, paano mo ngayon ipopromote ang lokal na kultura doon sa mga bata gamit ang new normal way of living at saka learning natin. So, yun yung mga guide questions natin. So, dito, balik-balik yung mga, nag, pwede kayong, pwede kayong paulit-ulit na kayo yung sasagot dito or pwede namang iba-iba. Depende po yan siya sa inyong mga style. Sa pag-assign ninyo, dapat make sure lahat kayo ay may assigned task dito. So, for example, isa or dalawa lang yung mag-edit. So, it's okay na. Okay? Tapos the rest, dito na siya sa content ng ating videos. Nakuha? So, please refer to this, groupings. Group 1, from Alingasa to Diamante. Group 2, from Estabilo to Melisa. Group 3, from Openia to you. Diba? To you. Openia to you. Okay. So, ayan po siya, ha? So, andito po ang ating groupings. So, submission is through the submit assignment button. So this one, nakalagay dito before final exam. So ang gagawin natin is 5 days after the final exam. Okay? 5 days after the final exam, please submit your this one. So pwede nyo po siyang gawin ngayon, amat-amatan ninyo. Mag-assign na kayo today dapat para naman, tapos everyday kayo mag-update sa isa't isa. Okay? At saka wag namang pressure talaga. Okay ha? Kasi nga, kung tutuusin, hindi naman kayo magre-research dito. Hindi naman kayo magre-research sa internet nito. Gagawin nyo lang talaga. Kung ano lang yung pumapasok sa isip ninyo, so, yun lang talaga yung sasabihin ninyo. Kung ano yung nararamdaman nyo, yun ang sasabihin ninyo, di ba? Instead of essay kasi, okay? So, I hope maintindihan natin. Instead of essay, kasi sa essay, di ba, ganun din naman ang gagawin natin. Mag-iisip tayo, di ba? Magsusulat tayo. This one, wala nang sulat-sulat. Magre-record na lang tayo. Tapos mayroon lang kayong kagrupo na siya yung naka-assign na mag-edit. So, para hindi na siya sasali dito sa ating content. Para focus na agad, para kung ano man yung masubmit ninyo for example, sa number 1, nakasubmit ito si Diamante. 'Di ba? Ano pa lang, bukas nakasubmit na siya ng video. So at least makompile na ng mag-edit. Makompile niya na. Okay? Tapos malagay niya na doon sa timeline ng kanyang editing tools. 'Di ba? Tapos next naman, dapat meron din kayong dapat may nag-a-update kayo
Uy, sige na, dapat may deadline ng ganito ha, para makapag-edit na, kasi yung editing kasi is matagal yan siya, di ba? So, yun yung challenge din sa inyo. Paano nyo siya gagawin? Starting today until 5 days after. Okay? Hindi po before ha, after ng final exam. Okay? Sana nakuha. So, yun po ang gagawin natin. So, compile and edit your video presentation using your creative minds and resourcefulness. So, resourcefulness, that includes your time management. Okay? So, this one is submissible, ano po siya, 5 days after the final exam. So, basically, mag-submit lang kayo doon sa Schoology natin. Kahit hindi na po ako yung teacher ninyo, kahit na nag-start na kayo sa other subjects, tatanggapin ko pa rin po siya kasi with that 5 days, hindi pa rin naman yan siya completed yung grades, yung solving of grades namin. Kasi nga, yung solving of grades namin is 10 days after the examination pa naman yung magbibigay kami ng grades. Okay? So, matagal-tagal pa. So, may 5 days pa ako na mag-check ng inyong this one is your final activity. Okay? So, it's a big project. So, please do your task. Huwag sayangin ng oras if possible, ha? At saka, huwag din magpa-stress. Yun yung advice ko sa inyo. Huwag magpaka-stress kasi nga, marami naman kayo, grupo naman kayo, hindi kayo individual. So, ang gagawin nyo lang is mag-usap-usap kayo, mag-assign kayo. Tapos kapag na-assign na, wag OA ha. Mga ate, mga kuya, wag OA. Ay, grabe naman to binigay nito sir. O, wag OA, wag ganyan. Kasi nga, ito po yung nandoon sa syllabus natin. And, at saka ano naman, it's a fun way din naman to learn. Okay? Kasi kung puro essay lang naman, nakaka-boring din naman. So, para mayroon namang bago. Kasi nga, history, okay, I know history is boring, but let's make it fun. Okay, let's make it fun. At kahit I know boring talaga siya, and I know more on readings lang siya. So this time, hindi lamang pagbabasa ang gagawin natin. Magkakaroon din tayo ng application dito. Kumbaga, kayo mismo yung gagawa ng sariling history. Okay? Natin. Tsaka localize siya. Ibig sabihin, para naman ma-appreciate ng mga natin yung local natin na history, yung local natin na culture at tradition na mayroon tayo. Kasi huwag tayong mag-rely lang sa kung ano lang yung mga national talaga na mga culture. Okay? So, para din naman, ma-appreciate natin. Okay. So, I hope that everything is clear. If you have questions, you may now ask. Sir, Yes? Yes, Jai? kwan lang po yata kami, sir. May kulang yata isa sa amin, sir. Group 2? Meron, Okay. may 1, 2, wait lang ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. 49 kayo. So, wait lang ha. Itong group 1, okay, 16 ang group 1. Ang group 2, 16 man. 16 man. Sa group 3, 17. Okay lang. Hindi po siya kulang. May space lang talaga yan siya. Katulad ng relasyon, kailangan bigyan ng space. Yung si Kwan, sir, si Sino pa? Lazado ba yun sa amin? Parang Lazado? wala na daw nag-aaral, sir. Andito si Lazado sa inyo. Pero parang wala na daw yata Ay, yung okay. nagpapasok, sir. Oo pala, no? Tama pala. So, transfer ka dito. Sige, Jai. Bibigyan kita ng Ay, hindi. Baka piliin mo yung mga Sige, akong pipili. Gusto ko i-transfer Sa group 1. Hindi, sa group 2. Sa group 2 kasi sila yung ma-existing na isa. So, si Okay. Sir, si Romero. Ikaw ba ako? Sige. Sige, si na lang, si Simpal. Ilalagay ko dito si Simpal. Okay ha, Simpal, sa group 2 ka na. Group 3, 16 na kayo lahat. Okay, so again, group 2, si Simpal.
Sa group 3, Okay, wala sir. na si Simpal sa inyo. Okay, yun na lang po. At saka kayo na po ang bahala na mag-create ng inyong GC. Di ba may existing na kayo na GC? Dagdagan nyo na lang yun sa i-add nyo na lang yung iba doon. Okay? So, and I hope you can make it before the submission. Okay, before talaga ng ating deadline, which is 5 days after the final examinations. I hope na nakuha ng lahat ang instructions natin. So, some more questions? Wala na? Pila ka minutes ang video, sir? Okay, the minutes. Thank you so much for asking. The Sir? video will run. None, sir. Oh, okay, so thank you so much. So, the video will run at least, ano lang, minimum, ano lang tayo siguro, guys? Minimum of 3, maximum of 7. 3 to 7. Okay, andyan lang siya. Minimum of 3, maximum 7. So, kung kuha, 3 to 7 lang tayo. So, kung 3, okay na. Kung 4, Yes, sir. okay. Kung 5, okay. Kung 7, okay. Kung sobra naman ng 7, sige. Kung sobra ng 7, okay lang. Hindi naman ako magma-minus. Kung sobra ng 7, okay lang. Pero make sure na pag-submit kasi, baka magkaroon kayo ng problem later. Sa pag-submit dito, may limit lang kasi ang MB ng submission. So, baka kasi mahati siya sa dalawa. So, kapag hindi siya applicable dito sa submission natin, hatiin nyo yung video ninyo or re-edit ninyo. For example, may part 1 tapos may part 2. Okay? Para masubmit niyo siya. Dito pa rin lahat. Gawan nyo na lang ng paraan. Okay? At saka huwag kalimutan, guys. Ang inyong mga pangalan dapat mag-appear sa video. Ha? Ang inyong mga pangalan. Di ba paano ba mag-interview? For example, mag-interview. Mag-appear dapat doon sa ilalim yung caption o yung may pangalan doon, sino yung nag-interview at saka yung pangalan din ng tao na in-interview ninyo. For example, hindi niya gustong yung pangalan niya kasi for the data privacy. So pwede niyo siyang kung ano lang yung nickname niya, like tatay ganyan o pwede siyang ganyan or pwedeng ganyan ha. Patay ka, Nor, sir. Oo, tapos kayo na pong bahala. Pwede kayong mag-research lang din naman sa mga video na mga ganyan-ganyan. Okay, so thank you so much for your questions. Ang gwapo ni Jai. Ay, recorded pala ito. Okay. Okay, so some more? Wala na? Okay, so that Sir, ends. hina the signal ni Mikay, sir. Oh, so recorded naman ito. Mag-upload naman ako nito. Okay, so thank you so much for your listening kung wala na. So that ends our understanding the self and our readings in the Philippine history. And I will be updating you na lang the discussion and the instructions and the updates to our examinations, okay, on our next conference. So thank you so much, everyone, and have a good day. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Okay, thank you. Sige na, baka may klase pa kayo. Okay, so yung Yes, sir. end ko na ha. Apo. Okay.